Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about all that MC4D. At ilike muna natin tong video na to. At salamat nga pala kay 4D. Pasensya ka na, ang lang ginawa. But alam mo na yun. At ganun pa man guys, salamat sa mga nagre-request pa rin at patuloy na nagre-request pa rin sa mga sa YouTube natin, mga personal message. Nakuha ko yan. At masyado lang tayong busy ngayon, marami tayong inaasikaso, so, yeah, pagpasensyaan nyo lang. But ganun pa man, nagbabalik tayo guys, at para checkin natin tong all that MC4D. Ganun pa man guys, yeah, sana matapos natin to kasi may, may pasok din ako. Ganun pa man, let's get it. Pero bago ang lahat, bigay ko lang yung pedigree ng music producer here in California. I'm an audio engineer, in the same time, a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner. At, kung hindi nyo pa napapakinggan yung bago ko nilabas na kanta, Hamon at 10,000, check nyo lang yan sa YouTube channel ko. At, ganun pa man, huwag nyo kalimutan mag-subscribe kay Kuya Drew, Andrew E. Tapos, yeah, pakinggan na natin to guys. I-like, i-share, i-share nyo na rin, i-comment nyo na rin kung anong maganda dito sa video na to. Ganun pa man, let's do it. Alright, L3. Broad Live yan. L3. Yep, Broad Live USA. Woo! Red Parrot Music. Damn. Okay. Okay. Let's go. I'm excited. Pero subukan ko guys, litan yung video guys para matapos natin kaagad. Ano sabi niya rito? Let's see. A message to all. Naysayers, non-believers. Critics and bad-mouthers. You're just some runners on sideliners. Parang parang distract. Guys, pasensya na kayo, hindi ako makapag-release. Hindi ako nakikinig ng mga music ngayon guys kasi ang dami kong inaasikaso guys Nag-invest din kasi ako tapos na laki nang nawala sa akin dahil Ethereum kasi guys Tapos bumagsak din yung Bitcoin, di ba? Dito kasi kailangan may stocks ka talaga. Mag-invest ka talaga. Katulad ko guys, masyado akong tight sa pera, masyado akong masinop, masyado akong ganito sa kasi I'm always thinking about the future, Tuloy natin. MC4D. I'm all that. I'm all that. I'm all that. Hey yo, MC4D right here. Okay. Some of y'all say I can't rap, and some of y'all say I'm whack, and some of y'all say I can't spit bars, bruh. Sabi niya, i-mind lang natin ng konti. Sabi niya, oh, this is MC4D right here. 4D is making a name for himself. So, sa mga tao na kinukumpara palagi si 4D sa tatay niya, guys, matauhan kayo kagad. MC4D is a different person, man. Kasi, guys, hindi nyo kasi i-check ninyo si 4D. Tignan ninyo kung sino yung mga pinapakinggan niya at idol niya. Kasi ilang beses ko nung nakasama to si 4D. Talagang, this guy is like a sponge. Ina-absorb niya lahat ng talino na nasa paligid niya. I'll be honest, di ako magsasalita, pero pakinggan niyo yung sinasabi ko. This person is, very unique individual. Ina-absorb niya lahat ng mga naririnig niya. Marunong siyang makinig sa paligid niya. I'm not gonna say anything but this guy. Ang mga pinapakinggan niyan, guys, si Logic. Pansinin niyo, yun, tao na yun. Very sophisticated. Very critical minds, thinking pagdating sa pagsusulat. Yung mga artist na pinapakinggan at impluwensya nito ni 4D, magagaling, At nagsusulat yan talaga. Ang akala nyo hindi nagsusulat si 4D, baka isipin nyo, tatay niya nagsulat, si ganito, si ganito. Bigyan nyo ng benefit of the doubt. Wag nyo, MC4D is making a name for himself. This guy is very sweet. This guy is very outstanding. Independent siya. Tinutulungan siya ng tatay niya, pero because kailangan niya Nasa kanya yung resources. So, MC4D is MC4D. Ilayo nyo siya kahit kanino. Kahit sa sarili niyang tatay. Dahil gusto kong makita ninyo na magaling talaga to si 4D magsulat. At meron siyang makakayahan.
Hindi niyo na siya pwedeng ilagay sa ilalim ni Kuya Drew dahil si Kuya MC4D is good kasi hindi niyo pa nakikita yung tao, hindi niyo pa nakasama. Pag nakasama niyo na, makikita niyo lang yung panlabas na mabuti, mabait, pero nagsusulat talaga to si 4D. Kaya pa, sa mga nagsasabi na hindi siya marunong magsulat, hindi siya marunong mag-rhyme, guys, pakinggan ninyo. Hinahasa na nga siya eh. Hinahasa na siya, meron na kagad siyang live performance, may show na kagad siya, talagang sinasalang siya para magkaroon siya ng confidence. I'm pretty sure. You know? So, bigyan nyo ng credits, guys. Everything, bigay nyo lahat ng credits kay 4D kasi nagtatry siya ng sarili niya. Hindi siya sinusubukan niya na ipakita sa ating lahat. Kasi, nakasulat dito. Dapat hindi nyo nilalampasan yan. A message to all. Pakinggan niyo. Naysayers, non-believers, sa mga hindi naniniwala, sa tingin ninyo, sinulat niya yan. Sinulat niya talaga yan, guys. Kaya, bago kayo magsalita, bago kayo mag-comment, isipin ninyo, na marunong magsulat yung taong yan. Hindi dahil sa tatay niya, hindi rin dahil sa, kasi meron siyang influence talaga. Bigyan nyo ng credit si 4D. Huwag nyo siyang idikit kahit kanino. Dahil talagang nagra-rap yan. May talento talaga sa pag-rap si 4D. Tuloy natin. And bad mouthers. You all just maroners on the sidelines. O, diba? Lahat kayo mga maroners lang kayo eh. MC4D. Shit. Diba? I'm all that. Laking bagay din yan. Hey yo, Japan. MC4D right here. Yeah. Some of y'all say I can't rap, and some of y'all say I'm whack, Okay. and some of y'all say Hanggang natin yung mensahe ni 4D. ha 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 ha. I'm laughing at y'all. Nagtatawanan lang daw kayo. Y'all listen. So I'm back, MC4D on the mic. Muling nagbabalik, I'm gonna rock this all day, all night. Woo! Let's go, ang beat ay sakto. Ilalaro ko lang kada pitik na metro. Ultimano, buena mano Okay. sa lirisismo. Putunog pang MCs, tiniris ko. Damn. Okay. No mercy mismo. So ngayon parang ang ginagamit niya, may boom bap siya pero sinasabayan niya ng metaphor, tas meron siyang skills na pinapakita, yung one-tone na bagsakin at the same time complete package na meron siyang multis, meron siyang tonality, may cadence, lahat package yung part na inumpisa niya pa lang tapos chill lang siya nagra-rap kasi binibigyan niya ng justice yung pag-rap na gano'n na parang relax lang siya habang pinapatay kayong lahat. Tuloy natin. Pagiging rapper mo, boy, mami mismo. Pagiging rapper mo, boy, mamimiss mo kasi pag napanood mo si 4D, double meaning kagad yun. Mamimiss mo mag-rap, parang gusto mo kagad sumalang kasi na-inspired ka sa ginawa niya. Pero at the same time, parang pinapatay ka na rin niya dahil yung idea na yun ang nagbigay sa'yo ng karapatan para mabuhay ulit. Kasi patay ka na ngayon eh. Pero dahil narinig mo siya, nabuhayan ka. O di mamimiss mo, na-inspired ka magsulat mo. Tawa muna tayo dyan. Nasaan na ba yung ano? Yeah. O diba? O, partida pa yan, nasa Japan. Habang nagbabakasyon siya, sinusunog tayong lahat. Di obra ang please mo, no mercy mismo. Pagiging rapper mo, Boy, mami mismo. pretesyoso ang kutsak, mala Burj Khalifa. Okay. Haters ko dati sakit, naki-merge na diba? Naki-merge na daw. Ibig sabihin, nagsama-sama na daw sila. Pumasok na, nagkaroon na ng beliefs, ng paniniwala sa kanya. Kasi he can do it, He can do it. I mean, bigyan niyo siya ng credits kasi ginagawa niya yan. May idea siya, may gusto siyang marating, may gusto siyang makamit. May resources siya eh. 'Di ba? May studio silang sarili. I mean, nasa DNA nila. Ano pa nga hahanapin natin? Kung mag-iba man siya ng linya, iba yung style na gamitin niya. 4D. Kasi si 4D, 'di ba? Nakita niya, siya yung pinaka-glue ng past at ng future natin, ng new generation. Bakit? Kasi nandun siya sa poder ng past eh. Ngayon, nandito siya sa future. Ngayon, nagme-merge yun. Kaya, meron siyang alam sa kung anong gusto niyang tahakin. Kasi nakita niya both side. Tuloy natin. Sakit naki-merge na diba? Parang disaster. Basakot pa sa tomba marina. You can beat me. Woo! Umiyak ka at umuwi ng kadalingan. Madali lang laki surefire hits. Woo! Gano'n na bagsakan na may boom Back. back beats. Woo! Dito bump Got it. tactics. Woo! Pero full Duck. back shit. Woo! Days more Woo! for don't try to hook up on this. Damn.
Damn! Alam mo ba na kaisa ka lang, malamang na magulat ka. Damn! Kaya ko naman nagawin, di na kailangan ng patunay pa. Woo! Kaya gawa ng 14 ganito, o diba? Kakaiba, pawalalim, mabilis pagsakat sa isang kanta ko pinag-isa. Wow. Yeah, meron talagang ano eh, merong tawag dito. May skill siya doon sa pag-rap niya. Siguro ang hinahanap ko ngayon yung parang gigil. Hanapin natin yung gigil nun. Kasi talento, husay, meron talaga siya nun eh. Yung gigil, tingnan natin. Kanta ko pinag-isa. I can rap in any beats, I can rap on track. Woo! I can rap with any speed, I can do all that. Okay. I can do what you can do in a single track. I can break all your bars, cause I'm all that. Damn! I can rap with any beats, I can rap on track. Damn! I can rap with any speed, I can do all that. I can do what you can do in a single track. I can break all I can do all you... Lahat daw magagawa niya sa single track. your bars, cause I'm all that. Woo! Kapag ako'y nagpa-apoy, wala bombet na owen, big MCs, bubalagain, gagawin pataba sa palanim. Woo! Turugan na lang sa mic, kain ko lahat ito all in. Wala ka naman nilamang sa akin, mapa-rated o spoken. Damn! Nagbigay siya ng statement. Wala ka namang nilamang sa akin, written o spoken. Kasi nga, yung written, kaya namang gawin yun. Yung spoken, kaya din naman gawin yun eh. You know? Pero may mga tao talaga na kayang mag-write, he's already speaking to almost 90% ng mga rapper sa Pinas. Kasi few lang talaga yung mga tao na may kakayahan mag triple time, quadruple time, na kayang maglaro. Pero kailangan din yun ng time, ng oras para magawa yung mga bagay na yun. Pero dahil sa ginagawa ni 4D dito, nilabas niya na at hinanay niya yung sarili niya sa loob sa 80% ng mga rapper sa Pilipinas o sa buong mundo na gumagawa ng mga ganyang bagay. Kasi pili lang talaga, only few percent yung kaya talagang lampasan yung limit at kakayahan ng tao, ng normal na tao, tulad ng quadruple time, you know, let's say sila sabotahe, mga ganun. Sobrang putsang bibilisin, di ba? Few lang, konti lang talaga yung nakakagawa ng mga ganun. Tsaka yung mga ginagawa ni Eminem, di ba? Yung multisyllabic rhyme, yung pili lang, di ba? O kaya yung mga ginagawa ng Bone Thugs, pili lang talaga, only few people yung kaya makagawa nun, si MF Doom, di ba? Ang gagaling dun, mga ganun eh. Kaya, sinasabi ko, meron talagang mga tao na pili lang. Pero dahil sa ginagawa ni 40, sinasabi niya, wala kayong nilamang sa akin kasi kaya ko naman gawin 90% ng nagagawa ng lahat ng rapper sa buong mundo. Tuloy natin. Kung maglaro ng subgenre, sadya na utak ko ay tuliro, sa liriko ay sagana. Sabi niya, kaya ko maglaro ng ng kahit anong klase ng genre, kaya niyang laruin. Kasi yung liriko niya at yung yung utak niya daw, Ay tuliro, sa liriko ay yung isip niya daw ay sagana sa mga liriko. Kumbaga, malaya siya nakakapag-isip, matalino siya, meron siyang kaalaman sa pinapasok niya. Tuloy natin. gana. Mga nakikinig sa akin noon, matsala. Pinahid ko dugo. Sabi niya, yung mga nakikinig sa akin, binigyan niya pa ng props, yung mga nakikinig sa akin, maraming salamat. Sabi niya gano'n. Tuloy natin. Sa liriko ay sagana. Mga nakikinig sa akin noon, matsala. Pinahid ko dugo, sarap noon, matsala. Ito ay tagumpay, wala tong baso. Sabi niya, sa mga nakikinig sa akin, matsala, pinahid kong dugo ngayon, manchana. Kumbaga, maraming meaning yung dugo na yun, pero para sa akin, positive yun. Then, sinabi niya, yung parang yung pinahid niyang dugo, kasi hirap niya yun eh. Tapos, pinahid niya, naging mancha, kasi nagtumatak na. Pinakita niya sa mundo na, eto yung, may dugo ko, may nagbigay ako ng pawis sa dugo, pagod at hirap. Pati, nagmamantsa, tumatak, Pero, meron din yung part na lahat ng mga pahid, lahat ng mga karamihan ng nabura o na namatay sa dati kong track, yung mga dugo nila nasa kamay ko, pinahid ko lang kasi yun yung tanda na hindi ako basta-basta, 'di ba? Nagmamantsa, nagmarka lahat ng mga ginawa ko dati pa lang. Tuloy natin. Paso, ligado at may paspas, wala tong kaso. Okay. Ligaw na aso, uloy ilasot, maso. Para ko'y di mo masisikmura kaso, maso. Okay. Ko'y trahedya pare dito, peaceful. O papel ko bumagla, dadaanan mo whirlpool. Kaya taas kamay sa dalang bereta ng maxful. Shota mo pa na miss call sa akin while I'm in school. Damn. So, meron siyang kill off doon. Meron din siyang one-liners na Kasi sabi niya doon, 4D. Tama rin yan eh. Kasi, nakuha ni 4D yung idea paano makuha yung
yung psychology ng rap, which is tinuro din sa kanya. O, nagets niya rin siguro. Kasi yung mga ganong klase ng bagay, pang call out yun eh. Yung dinadown yung pagkalalaki mo. Yung sinasabi niya na yung girlfriend mo panay tawag sa akin while I'm in school. Ibig sabihin, parang sinasabi niya, kino-call out kita. Diba? Na what you have, I can have. Parang gano'n. Laking bagay din yun. Kasi very manly, very mature yung verse na yun eh. Kasi, makikita nyo kasi parang ang lumalabas, nasa adolescence pa lang, teenage rhyme pa lang si MC4D, pero nagbigay siya rito ng mature na bars, na mga gumagamit talaga yung mga tao na may bayag, yung talagang nambabastos talaga ng kapwa nila rapper, ganun talaga. Yun, yung katulad niyan, ano yan eh, very mature to eh. Very mature yung verse dito, itong part na to. Bereta ng max, full shot mo pa na miss call sa akin while I'm in school. Yan, very mature yan. Pang grown up verse yan eh. Parang, I'm talking to you as a man. Parang ganun. I'm talking to you as a man. Yung shota mo, panay-miss ko sa akin habang nasa school ako. Diba? Yun yun. Tuloy yan. I can rap on track. I can rap with any speed. I can do all that. Damn. I can do what you can do in a single track. I can break all your bars, cause I'm all that. I can rap in any beats. I can rap on track. Nag-skiing pa sila niyan. I can do all that. I can do what you can do in a single track. Okay. I can break all your bars, cause I'm all that. Damn! Let's switch it up. Wow, okay. Hey. Wow, Japanese beat. Okay? Hey. Sabi ng iba hindi ko kaya ito. Sino nagawa ng beat nito? Joti got Mike and then Ruben Beats. Miss Almighty Cage. Okay? Try natin. Shoutout kay Joti. Ipagkubeto pa rin lang mga pinabato kaya hindi ako sumuko para ipakita ko mali kayo at kaya ko magagawa. Balikan nga natin yan. Okay? Nagulat ako dyan Sabi ng iba hindi ko kaya ito. Ipagkubeto pa rin lang mga pinabato kaya hindi ako sumuko para ipakita ko mali kayo at kaya ko magagawa na kahit ito. Yung nga sinasabi ko. Magbibigay siya ng statement. Ito direkta naman to sa mga critics niya, na kaya niya. Sinabi ko nga sa inyo sa umpisa pa lang, guys. Nag-aano talaga siya. Kasi, katulad ko, tahimik man ako, pero nanonood talaga ako. I'm watching, you know. Ganun naman talaga lahat eh. Nanonood ako, chine-check ko lahat, you know. Ano bang meron, ang ganito, yan. Diba? Pero yung pag negative, hindi ko na yan pinapansin. Pag positive talaga, tinitignan ko talaga. Katulad ng mga performance niya, yung mga pagpa-practice niya mag-rap, yung mga nag-aano siya, ini-spit niya yung rhyme ni Logic. Nakikita ko. Kasi may kakayanan talaga siya eh. Yan. Paano pa kaya pag nag-rap, gumawa na siya ng sarili niyang sulat? Yan. Tuloy natin. Inaaral na mabuti sa bayan ng lagapak, pak, para kayo pinapakinggan bawa salita, binibigam ako ay sigurado sa panasa ng lahat ay swak na swak. Sa larangan ng rap, ang pangarap, hinahanap, kaya dapat mapalawak ko ang bawat kaalaman para sa dinabit namin dadaala. Alam ko sa aking sarili, di ako maliligaw, pow. Kahit na madami ng palakit sa paligid, naman ang... Damn. Nagdo-double time din siya rito. Okay. Alam ko sa aking sarili, di ako ibigam ako ay sigurado sa... Di ako nakamove on sa pagsuswitch ng ano eh. Dang, let's switch it up. Sabi niya ganun, no? Sabi ni Ford, fuck, let's switch it up. Sabi niya ganun. Let's switch it up. Let's switch it up. Woo! Sabi ng iba hindi ko Damn! ipagkubeto pa rin lang mga pinabato Woo! kaya hindi ako sumuko para ipakita ko mali kayo at kaya ko magagawa ng kahit ito. Kaya kong makagawa ng ganito. Marami mga kritiko niya. Pinapakita niya na kaya kong gumawa ng ganito. Yun, sabi niya ganun. Inaaral na mabuti sa bayan ng lagapak, para kayo pinapakinggan bawa salita, binibigam ako ay sigurado sa panasa ng lahat ay swak na swak. Woo! Sa larangan ng rap, ang pangarap, hinahanap. Sa larangan ng rap, ang pangarap, hinahanap. Sabi niya ganun. Sa larangan ng rap, ang pangarap, hinahanap. Multi siya dun. Sa larangan ng rap, ang pangarap, hinahanap. Di ba? Maarte siya ng ganun. Kasi nakikita niya na yung mga dapat do's and don'ts. Ay swak na swak. Sa larangan ng rap, ang pangarap, hinahanap. Kaya dapat mapalawak ko ang bawat kaalam. Kaya ang dapat malpalawak ko. Shit! Ang pangarap. Kasi ako, old school talaga ako. Although, I'm honest naman. Retired na kasi ako. Retired na ako. At alam ko naman may mga rapper na retired na rin.
Kasi makikita mo naman yun, tingnan mo yung mga style. Kaya kong gumawa ng ganyan, kaya kong gumawa ng mga, pero pag nakakarinig ako ng ganyan, nakakadala din na parang, oh shit, ganda ng lines na to, parang hinahanap ang pangarap. Ang ganun nyo guys, nakakadala din eh. Ibitama ko ay sigurado sa panlasa ng lahat ay swak Na swak! Sa May larangan namang ng rap. ang pangarap, hinahanap Swak na swak, nag-kill off siya doon, sabay bawi siya ng nag-post siya, tas nagpalit siya ng dito ng flow. ang pangarap, hinahanap Sabi niya rin. Ibitama ko ay sigurado sa panlasa ng lahat Ay swak na swak! Sa lahat ng rap, hinaharap, hinahanap na rap. Watch out, shit. 4D, man. Sa larangan ng rap, hinahanap ang pangarap. Nice. I like that. Kaya dapat mapalawak ko ang bawat kaalaman para sa dinabit namin dadaanan. Alam kong sa kisarili di ako maliligaw. Pow, pow! Kahit na madami ng palakit sa paligid, alam man ang mga pangit na sabihin na hindi pa rin ako titigil. Alam ko mararating ko rin. Yeah, kahit ano, yun dapat yun eh. Kahit anong pangit na sabihin sa'yo, huwag kang tumigil. Gawin mo lang yung nararapat. Kasi nag-aaksaya lang naman sila ng panahon para, at the end of the day, bibigyan ko kayo ng idea at ilagay ninyo sa isip nyo to. Tao kayo. Lahat tayo tao. Hindi tayo alien, hindi tayo, hayop. Bilang isang tao, may goal ka. Tapos marami kang haters. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, pag tinanggal mo lahat ng haters mo sa isip mo, anong dapat mong ginagawa ngayon? Yun lang. Kung tinanggal mo lahat ng issue ng naririnig mo at lahat ng sinasabi sa'yo, tanggalin mo lang sa isip mo ngayon. Ano dapat ang ginagawa mo ngayon? O di ba dapat ginagawa mo lang yung dapat na gawin mo? Nagtatrabaho ka lang, pupunta ka sa school, pupunta ka ng college, di ba? Anong dapat mong gawin ngayon? Gumagawa ka ng video mo, ginagawa mo yung vlog mo. Wala kang pakialam sa iba. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Yun yung gusto kong sabihin. Tanggalin mo lahat yan. Kasi, diba, all you have to do is to act normal. Umakto ka. Wala ka dapat ilagan. Sino dapat mong ilagan? Wala. The fuck? Bakit kailangan yung ibang tao magdidikta ng dapat mong gawin? Diba? Oh, yun. Wag mo silang ilagan, gawin mo lang yung nararapat, hayaan mo sila mag-hate, hayaan mo sila magsabi sa'yo, hayaan mo sila, mukha silang tanga doon. Kasi, di ba, wala ka namang ginagawa. Sinisilip ka, tinitignan ka, binabastos ka, sinasagot, kung ano ang sinasabi sa'yo. Di ba? Oh, di ba ang lalanding haters, malalandi, kailangan nakasilip. Hate mo pala, ba't mo tinitingnan? Bakit may sinasabi pa kayo kay 4D? Yun yung tanong doon, di ba? Kung hate ninyo yung tao, huwag niyo pansinin. Huwag niyo pakinggan, huwag niyo, di ba? Kasi mukha kayong tanga nun. Masyado kayong obsessed, masyado kayong gusto nyong siraan yung tao, gusto nyo siyang masaktan, gusto nyo maramdaman na hindi siya importante, na gusto nyo maramdaman na wala siyang value, lahat ng ginagawa. Di ba? Who the fuck are you? Gayo ba mga Diyos, mga God ba kayo? Di ba? Yun, di ba? Yung karma bumabalik yan eh. Di ba? May mga tao na nakakaalam at nakakita ng lahat ng mga bagay. It only takes one para suriin lahat, you know? 'Di ba? May mga tao na alam yung lahat ng informasyon pero kinikip lang nila sa sarili nila dahil yung informasyon napakahalaga eh. Alam mo yung tama, alam mo yung totoo. 'Di ba? Meron lang tatlong bagay sa storya, meron lang tatlong bahagi yung storya. Yung may tatlong side lang ang story palagi. Yung side mo, side niya at yung katotohanan. Kaya sa mga sinasabi na guys, kailangan niyo mag-focus. Gawin mo lang yung dapat at nararapat para sa ikauunlad mo. Di ba? Iwasan mo maging emotional. Iwasan mo mag-react. Iwasan mo, hayaan mo sila mag-react. Pagtawanan ka nila, sabihan ka nila ng ganito, sabihan ka nila ng ganyan. Di ba? Magsama-sama sila, mag-anuhan sila, mag-recruit pa sila ng mga hate sa'yo, mag-recruit pa. Sa akin, wala lang yun eh. Di ko na yung problema. Wala na akong, doon, labas na si 4D doon sa mga nangyayari na yun. Ang ginagawa ngayon ni 4D, sinasabi niya na kung ano yung dapat niyang sabihin. Diba? Ginagawa niya na lang kung ano dapat niyang gawin. Kung ano yung nasa isip niya, gusto niyang gawin to, ganun yung gagawin niya. Yung mga bagay na yun, it takes balls. Kailangan mo maging mature at manly enough para gawin na, fuck everybody, you know? Diba? Fuck everyone, fuck you, fuck everybody. Bakit? Kasi hindi naman kailangan eh. Diba? Kasi, wag niyong sasayangan yung oras ninyo sa mga bagay-bagay na hindi sa inyo makakatulong sa pag-unlad ninyo.
'Di ba? Sa mga tao, lahat ng mga sinasabi na good, merong loophole eh. Base sa paniniwala ng iba. Sabi nila, may kanya-kanya tayong opinion. Yung opinion mo ba tama? Yun yung tanong dun eh. Pag pinagkumpara ba at pinagtimbang yung opinion ko at yung opinion mo, tama ba? 'Di ba? Pag pinalo ko ba yung opinion mo, magiging katulad ba kita? Broke, walang success, walang nakamit, walang diploma. O susundin ko yung opinion ng taong successful. 'Di ba? Yun yung tanong doon. Pag sinunod ba kita, makukulong din ba ako? 'Di ba? Yun lang 'yan eh. May mga tao kasi na pag nakulong sila na ganito, proud pa sila, sineselebrate pa na kailang katakutan ka namin. 'Di ba? Hindi ako ganun sa ano. Kasi diyan ako lumaki. Binago ko yung sarili ko, binago ko yung lifestyle ko. Lahat ng tao may pagbabago. Ganun din yung ginagawa ni 4D. Meron kayong sinabi sa akin, binabago ko yung bagay na yun. 'Di ba? Gusto kong ipakita sa inyo. Gusto kong ipakita na kaya kong gawin yung mga bagay na sinasabi ninyo na hindi ko kaya. Kasi I'm all that. Tuloy tayo. Ang tagumpay na hinahangad na masasabi ko na hindi sayang ang pagpupuyat na sa huli by sukle yung aking ibinayad na pagsisikap sa initan sanay na ako mabilag yung ang dahilan kaya lalo Sa initan sanay na ako magbilad at saka sa mga ginagawa ko may sukli yun. Lahat ng binabayad ko may sukli. Lahat ng ginagawa mo merong sukli. Yun yung sinasabi niya dito. mga baratina para baka na pinag So, ang nangyayari, sa umpisa, pinakita niya kung anong skills meron siya at pinakita niya naman dito yung sagot niya sa mga bagay na nangyayari sa buhay ninyo ngayon. 'Di ba? Na pinagkakaisahan niyo ako, nilalait niyo ako, pero andito ako, naglabas ng musika at pinapakita sa inyo that I'm standing strong, you know? At ito yung mga ginagawa ko. Ibig sabihin, sa problema na binibigay niyo, nagbibigay siya ng solusyon sa sarili niya. 'Di ba? Pakatalino. Sa problema na binibigay ninyo sa buhay niya, lahat ng panglalait niyo, pakungot niyo, mga kritiko ninyo, gumagawa siya ng solusyon sa sarili niya. Inaayos niya sarili niya, nagre-release siya ng music, pinapakita niya sa inyo with video pa. Ganyan siya, successful. Meron siyang nararating at meron siyang naaabot at meron siyang inaabot na gusto niya mangyari sa buhay niya habang kayo nakaupo dyan, nagmamaktol, nag-hit. 'Di ba? Yun. Para sa lahat ng mga critics. Bakit? Kasi I'm all that MC4D. Tuloy natin. pagkakasabay ng inahirang gumagapa sa aking katawan sa aking papa namulot ang aking mata Ayan o. 'Di ba? Nagpe-perform siya, pinapakita niya, ini-expose na siya ni Kuya Drew. Si Kuya Drew matalino 'yan. Guys, I'll be honest with you. Pakatalino niyan. Alam niya yung ginagawa niya, yung landas na 'yon. Alam niya. 'Di ba? Showbiz 'yan eh. Nasa showbiz, matagal na nasa showbiz 'yan si Kuya Drew. So, yung ginagawa niya, lahat 'yan magbubunga. And I'm seeing that na nasa-separate na si 4D. You know, kasi ayoko rin sabihin ng mga tao na tawagin si 4D na kaya ka lang ganyan dahil anak ka ni Kuya Drew, kaya ka lang ganyan dahil, you know, ikaw yung prinsipe na, o kaya ka lang ganyan, o dahil, you know, dahil tatay mo sipo, mga ganun. No, MC4D yan, oh, guys, oh. Matauhan kayo, 4D yan, eh. 'Di ba? Si 4D na nag-rap. Narinig niyo ba mag-rap diyan si Kuya Drew? Wala. Ayan, oh, siya lang yan, oh. Wag na kayo maghanap. Wag niyo nang isabit yung pangalan niya kay Kuya Drew dahil yung nakikita niyo ngayon si 4D at nag-rap si 4D lang. Tuloy natin. para magawa ko matutunan matularan at aking masulat hanggang kaduluduluhan ulit ko lahat ng mga araw na kanya ang bibitaw kaya di Kasi naiinis din ako minsan eh. Naiinis din ako na parang bakit nyo ginagamit yung magulang? Nakikita nyo may skills yung tao na nakuha na. Guys, may sariling mundo si 4D. May sarili siyang kakayanan, meron siyang sariling impluwensya, may sarili siyang gusto, may sarili siyang marating. Di ba? Yung mga magulang niya, ano lang yun eh, gabay. You know? Gabay na mapunta siya sa tamang daan. Pero yung pagiging wild niya sa daan na binibigay sa kanya ng tatay niya, sa kanya na yun. Di ba? Tignan ninyo kung gaano ka-wild siya mag-perform. O, di ba? May pangarap siya, Dad, gusto ko mag-release ng song. You know? Kaya, ready ka na ba? Yeah, magre-release na ako ng song. Ito yung tuloy na gagawin natin. Gagawa kita ng ganitong kanta. Ito yung music, ito yung beat natin. 'Di ba? Pero yung pagwawala na ginagawa ni 4D, kanya na yan. 'Di ba? Binigyan lang siya ng tulay. Binigyan lang siya ng daan. Pero yung paggawa dito na yung ginagawa at execution ni 4D, kanya yan. Tuloy natin. pwede maging mahibang at alam ko naman pagdating ng araw ako rin sa huli ay makikinabang. Kasi one day, makikinabang din talaga siya, which is facts. Facts! Guys, pasensya na kayo kung marami ko nasasabi na ano. Kasi,
yung pinagdadaanan at mga sinasabi ni 4D, hindi lang siya ang nakaka-experience niyan. Maraming rapper sa Pilipinas na hindi nabibigyan ng pansin. Ganun pa man, maraming salamat guys, bibigyan ko to ng 10. Dahil sa tingin ko, very convincing yung ginawa dito ni 4D na i-establish niya yung routine na dapat niyang gawin. You know, nabigay niya yung dapat niya na lyrics na dapat niyang sabihin, yung mensahe na gusto niyang sabihin, kompleto sa rekado siya. Na-appreciate yung ginawa niya rito. Kahit nga ako nadadala kasi pakiramdam ko si 4D ay nagsasalita in behalf of me. Parang sinasabi niya rin kung ano yung dapat kong sabihin. So, yung bagay na yun, very important yun. Yung makarelate ka mismo sa sinasabi ng isang artist, napaka-importante nun eh. Kasi mararamdaman mo na, shit, hindi lang pala ako yung nakakaramdam ng ganito, si 4D din. Bakit? Kasi tama yun, tama yung sinasabi niya, tama yung ginagawa niya, at lahat ng tao nakakaranas ng ganyan. At tama yun. Ganun pa man, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, makaibigan niyo, mga tao nakapaligid sa inyo, at magdasal kayo palagi para hindi kayo nahihirapan. At ganun pa man guys, huwag niyo kalimutan i-like, i-share, mag-subscribe, at mag-comment kayo kung ano nararamdaman niyo sa video na to. Sa video na to, hindi sa akin. Sinasabi ko lang kung ano yung tumatakbo sa isip ko. Tuloy natin guys. Be safe. Goodbye bro.